No? Inside Out po yung title po niya po is American film, no? So, ibig sabihin, English po siya. Po, Inside Out follows the inner working minds of Riley. So, dito po kasi meron po siyang, sa movie po na to, no? Meron po character, ang pangalan po niya is Riley. No? Tapos po, pinapakita dito na itong mga personified, no? Ginawa kumbaga sa isang reaction, ginawa siyang parang smiley. No? Parang ginawa siyang person. No? Ginawa siyang person, no? Para kontrolin yung mind ni Riley, no? So si Riley is isang batang babae, no? Na from province lumipat sila ng city, no? Doon nagsimula yung time na parang nagbago yung kanyang ugali. No? Kasi nung una nung nasa province sila parang okay pa, nakaka-adapt siya, no? Madali siya maka-adapt kasi doon siya lumaki. Tapos nung uso kasi sa Amerika na pag after mo na sa province, pag lumalaki ka na, mag-aaral ka na, lilipat kayo na city. So, ganun yung nangyari sa kanya. So, parang nagkaroon siya ng tinatawag natin culture shock. Kaya nahihirapan siya. No? At yung mga ito, no? Ito yung mga nagda-drive kung paano magre-react si Riley sa mga sitwasyon. No? Based po dun sa movie. Pero hindi po ganun. No? Pag-aaralan po natin. Tayo po muna po ay sumandaling manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na magamit niyo po, Panginoon. At sa mga oras po na ito, dalangin po namin na patuloy, Lord, na pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo na ako, Panginoon, na gagamitin po ninyo. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat na karunungan, kaalaman, Panginoon, sa inyong mga salita. Upang maunawaan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, at patubayan, ibayin niyo po kami sa mag-aaral sa inyo. Minamalik ang pinakamataas na mapulit pasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. No, sabi dito, in the mind of young girl Riley, ano, yun yung pangalan niya, yun, nagkaroon ng mga personified para ma-express sa movie na to kung paano siya kinokontrol. No? Ngayon, ang objective natin, no, para malaman natin, ano ba talaga yung nagda-drive sa atin sa mga sitwasyon, no? Sa mga sitwasyon, paano tayo magre-respond sa mga decision, no? Ano ba talaga yung nag-drive sa atin, no? Una, paklit nga po. Did you know that, no, if a person is overjoyed, no, he has a chance to affect everything. Alam ko, everyone dapat to. So, everyone po yan, no? Everyone around him and make wrong decision or mistake, no? Kapag sobrang saya daw po natin, meron daw po tayo na pagkakataon na maapektuhan po yung mga tao sa paligid natin na makagawa tayo ng mali, no? Decision, bad decision, wrong thing, no? Chance po hindi po sinabing lagi-lagi. Pagka masaya tayo, lagi tayo makagawa ng mali, no? Ibig sabihin, chance lang po. May chance po na gano'n. Next. If a person is anger, pareho po. Paklit na nga po para makita yan. Sige po. Isa pa. Yan. Yung pong lima na yan, kapag na-overjoy ka, nagagalit ka, natatakot ka, na yung feeling disgust, ano sa Tagalog yung disgust? Ang ano po? Nanidiri. Ganun po ba yan? Okay, sige. Pag ang ma-search ko kasi is pagkayamot. So, parang kayamot siya. So, ano yan? Nandidiri, no? So, gano'n. Tapos, if a person is sad, malungkot, no? Pareho din. No? Pag ganyan po yung mas nangingibabaw sa atin. Remember, sinabi ko ng ating tagapagsit namin dito si Kuya Tantan, kapag ka sobrang saya ka, huwag ka magdidesisyon. Pag sobrang galit ka, huwag ka magdidesisyon. No? Lahat niyan, kung ikaw natatakot, no? Yun nga, yung nayayamot ka, very sad ka, huwag ka magdidesisyon. No? Minsan, sa sobrang desisyon natin,
No, kunwari, masaya tayo. No? Na-overjoy tayo, nasosobrahan tayo, we feel blessed. No? At pag nagdesisyon tayo, no, minsan, for example, pagka sumahod ka, no, lalo na kung first sahod mo, no, ang saya-saya mo, no? So syempre, yung mga hindi pa nakakasahod dito, na hindi pa lang trabaho, hindi pa nila na-experience yun. Masaya, unang sahod mo eh. No, kahit maliit, pero dahil nabayaran yung pag-labor mo, yung pagtatrabaho mo, masaya ka. No? Minsan, alam niyo po, pag sa sobrang saya natin, minsan para tayo one day millionaire eh. No? Kinabukasan, wala na. Kasi nag-decision ka na dahil, lalo na kung nakadyawan ka ng mga katrabaho mo, labas naman tayo per sahod mo. No? Ubus na yung sahod, kinabukasan, wala na. No? Na-overjoy ka kasi. No? Next, yung anger, no? Pagka ikaw sobrang galit ka, no? Pag sobrang galit tayo, minsan naapektuhan din. Di ba, me? Oh, yun. Pagka sobrang galit tayo, minsan naapektuhan din, no? Minsan, kunwari, galit ka sa asawa mo. Minsan, napagbubuntunan mo ng galit yung anak mo, eh. Di ba, me? No? Ganun eh. Di ba? Minsan pag galit ka, hindi mo kontrolado yung sarili mo. Minsan pag na-touch ka or may nasabi sa'yo, galit ka rin eh. No? Nagre-respond ka ng galit, parang nagre-retaliate. No? Pag nag-drive ka ng anger, pag sobrang galit ka. No? Ganun din yung fear. No? Kapag sobrang takot ka, no? Pag sobrang takot ka, lalo na ayaw mong magkamali, hindi ka na mag-i-step up. No? Tandaan po natin yan, hindi na tayo mag-i-step up. Yan po yung isang kalaban po ng bawat Kristiyano, no? Na gustong magpagamit sa Panginoon, pero dahil natatakot na magkamali, ayaw niya. Ayaw niya na yung magpagamit. Isa po yan sa kalaban natin mga Kristiyano. Alam niyo po, kaming mga leaders, no, ginagamit po kami ng Panginoon, may mga decision kami, kahit na kami, no? Nagkakamali pa rin kami. Or sabihin natin may pagkukulang pa rin. No? Patunay lang naman po kasi yun na hindi po tayo perfecto. No? Patunay lang po yun. Normal lang po. No? Na matakot. No? Na magkamali. So, wag po tayo matakot na magkamali. No? So, pag na-over drive ka ng fear, nahihirapan ka na mag-grow. No? Nandun ka na lang sa comfort zone mo. Hindi ka nalalabas sa shell mo, doon ka na lang. No? So, kailangan ma-overcome din natin yan. No? Yun din po yan. Nasulat ba yung verse? Mamaya na lang po. Basahin ko po siguro. Sa Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, verse 11 to 14. Sabi po dito, no? Ito example na na-overdrive ng fear, no? Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapang sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, no? Isasummarize na lang po natin, no? Dumating po dito si Paul at kinorek po niya si Peter. No po? Ano po yung nangyari? No po? Si Peter po kasi, no, nakikisama sa mga Hintil. No, nakikisama po siya. Ngayon, may dumating po ng mga Hudyo. No po? Natakot po siya. Lumipat po siya. Pumunta rin po siya dun sa mga Hudyo. Ganun po yung nangyari dito. Kaya, paano mo pakikisamahan yung iba? Kinorek po siya ni Paul dun sa part na yun. No? Kasama mo yung mga Hintil, tapos yung mga Kristiyano, ay, tama po ba? Mga Kristiyano po, kasama po nyo doon, mga Kristiyano, Hintil po ba? Tama po ba? O yun, ganun po. No? Tapos, dahil mga Hintil po no? At may dumating po na mga Hudyo, no? Umanap po siya, lumipat po siya ng side. Kinarek po siya, no? So, ganun po yung nangyari dito. Na-drive po si Peter ng fear, ng takot doon sa mga kasamahan niyang Hudyo. No po, ganun po yung nangyari doon. So, makita niyo po si Peter na po yun, apostol po siya.
no? How much more po kaya, no? Tayo rin po nagkakamali, no? Minsan nadadrive tayo ng fear, ng takot, na ngumuna sa atin yung takot, pero dapat po hindi. No po? Next, yung pagka-disgust o yung pagkayamot, no? Kapag ka ikaw nayayamot sa isang tao, makita mo pa lang yung isang tao, sira na po yung araw mo. No? Pag pinapangunahan ka ng pagkayamot, totoo po yung, kasi po na-experience ko po yun. No po? Sa school po namin, nung nasa Christian na po ako noon. Dahil po, siguro dahil ayaw ko yung ugali niya, hindi ko na pala sabihin kung ano po yung ugali niya. Basta ayaw ko po yung ugali niya, may ayaw ko akong ugali sa kanya. No po? Tuwing nakikita ko siya, gusto ko siya lagi iwasan. Kaibigan po namin, no? So lagi po namin kasama. No, siguro naging ano din sa akin yun, naging paano po ako yung mold ng Diyos, no? So, ganun po yung nangyari sa akin. Dahil araw-araw po namin siya kasama, dahil yung school po namin, wala pong labasan, no? Hindi po kami makakalabas talaga, no? Kung gusto mo lumabas, hindi ka makakalabas, no? So, yun yung nangyari. Araw-araw masisira yung araw mo pagka gano'n. Pagka napipil mo, pag na-overdrive ka naman na disgust o pagkayamot sa isang bagay or sa isang tao, no? Huwag po tayo masyadong ma-overdrive ng kahit anong emotion natin, no? Next is yung sadness. Ano po? At marami sa panahon ngayon, lalo na po lalo na po sa mga kabataan, ano po? Na-overdrive ng sadness. Pag sobrang lungkot. Lalo na po yung mga hindi Kristiyano. No? Ano ginagawa? Pag sobrang lungkot, gusto daw makalimot. Ano ginagawa? Nag-iinom. Nagbibisyo. Ano? After nun, mapapariwala yung mga buhay. No? Ganun po yung nangyayari. Pag na-overdrive ng sadness, pag sobrang lungkot. No? So, lalo na sa mga babae, no? Ang minsan na nangyayari is nabubuntis pa. Kasi nga, nawawala sa pamang kaisipan eh. No? Pero sa Kristiyano, wala pa naman po ako nababalita na gano'n. No po? Tatakbo po tayo sa ating Panginoon. Then next, no? To be honest po, no? Lahat po na to, no? Ang nagdidesisyon po dito, no? Ay ang puso po. Lahat po ng pagdidesisyon natin, ang nasusunod po yung puso natin. Na po, the heart is the one who make decision whether right or wrong. Yung puso po natin yung nagdidesisyon, tama man ito or mali. The heart decision may vary depending on the emotion rising. No, nagbabago po yung ating pagdidesisyon ng puso natin. Depende minsan kung ano yung nangingibabaw na emotion natin. Ganun po tayo eh. Pero tingnan muna po natin. No? Ano ba yung ginagawa ng heart? Ano ba yung function ng heart? No? Konting overview lang, no? Sa Bible po, ano? Ginagamit po or pinapatungkulan po dito yung heart, no? Ginagamit po ng Bible yung heart, no? Patungkol sa pag-iisip, sa affection, which is yung emotion. Ayun pala. Ayan. Emotion and desire. No? Patungkol po yan, no? Minsan, ano nyo na po ba yun? No, ito, example. First, mind. Ayan. Ito po yung example, patungkol doon sa mind. Kung paano siya ginamit ng Biblia na as a mind. No, English po to, no? Pero gusto ko lang po kasi makakita natin dito na ginamit po siya as a pag-iisip, no? Kung ano yung nag-iisip sa isang tao, no? Ginamit siya as a mind, no? Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your heart?" So ginamit po yung heart, di ba po dapat ginamit dito utak, mind, no? Mind. Dapat yun yung ano eh, evil thoughts in your heart. So, yung ginamit po ng Biblia, yung heart, dahil ito po talaga yung nag-iisip.
No po? Yan po talaga yung nag-iisip sa atin. Next. Affection, which is yung emotion. No? First verse, no? And Elkanah, sa first Samuel, and Elkanah, her husband, no, said to her, no, kinakausap po siya dito ni Elkanah. Sabi niya, Hannah, why do you weep? And why do you not eat? And why your heart is sad? No, yung puso daw po ay nalulungkot. So, yung puso natin, yan yung nagdadrive ng ating emotion. Next, therefore, ibang verse naman po to. Therefore, you also Therefore, you also now have sorrow. But I will see you again, and your heart will rejoice. No, so, yung puso daw ay magiging masaya. So, makikita natin dito, unang ginagawa ng heart is mag-isip. Pangalawa, yung emotion. No? Next, yung will. Yung kagustuhan, yung desire. First verse, sabi dito, I will glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Second verse, I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. So, makikita natin, ginamit dito yung will. No? Yung puso yung inaanoan natin dito. No? Iyan yung tatlong paraan ng Biblia, no? Paano ginagamit yung heart, no? Sa pag-iisip, sa emotion, sa mga desire. No? Pag may desire ka, ano yung gusto mo? Ano, di ba tinatanong natin, ano ba gusto ng puso mo? No? Ang gusto ng puso ko ito. Iyan po yung nagdadrive talaga. So makikita natin, no? Ang puso po talaga yung kailangan natin i-address dito. No? For example, no? Kung ako po ay may tubig na may baso po dito, no? At wala akong laman, pag tinabig ko po siya, ano po mangyayari? Tutuwad lang. Pero yung baso ko, may lamang tubig, or may lamang kape, may lamang juice. Pag tinabig ko yun, at tumuwad, ano mangyayari? Mababasa yung mga notes ko dito. Tama po na. So, ibig sabihin, kung yung mga puso natin, wala akong laman, na anger, na overjoy, na fear, na sadness, or disgust, no? Wala akong magbabago. No? Minsan, kaya nadadrive tayo ng sobrang galit, yung kasi nag-ahari sa puso natin. No? Na-overjoy tayo, actually, na-overjoy yung puso natin. Kaya nakakapag-decision tayo ng di maganda. Ayun, based sa sinabi natin, no? Minsan, yun nga, drive tayo ng iba't ibang emotion. No? Pero, dapat po hindi po tayo ganun na nadadrive. May time. No? Hindi ko sinasabi na lahat ng oras hindi tayo nadadrive ng emotion. Merong time na nadadrive talaga tayo ng emotion. No? Pero as a Christian, dapat hindi po tayo nadadrive ng mga emotion. No? When it comes to decision natin, dapat hindi po tayo nadadrive ng mga emotion. No? Dapat tayo yung mag-handle ng mga emotion natin. Next po. Matthew chapter 12, verse 33. Ito po yung verse po natin. Dito po sa Tagalog po. English po ito. Sa Matthew chapter 12, verse 33. Sabi dito, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. No? So maliwanag. No? Kung ano daw po yung puno, syempre yun yung magiging bunga niya. Next, ano po yung kadugtong sabi dito? Si Jesus Christ po nagsasalita dito. Ano po? Lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabuting bagay, gayon kayo'y masama?
Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ng Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So, napaka-importante po dito na puso. No po? Kung ano daw po yung nag-uumapaw sa puso, yun po yung sinasabi ng bibig. No? Actually, hindi lang sinasabi. No? Minsan, ginagawa pa natin. Kung ano yung desire ng puso natin, kung ano yung nag-uumapaw sa puso natin, ginagawa natin. Walang nakakapigil. No? Sabi doon sa Proverbs, hindi ko lang kung matandaan yung exactly verse. Pero sabi doon, no, guard your heart, no, above all else, for it is a wellspring of life. No? Dapat, bantayan po natin yung mga puso natin. No? Kagaya ng paulit-ulit natin tinitingnan kanina, no? Iyan po yung magre-react eh, no? Kung paano tayo, kung ano yung nasa puso natin, yun yung lalabas. Kung puro galit yung nasa puso natin, puro galit po yung lalabas sa atin. Pananalita mo, the way you action, paano mo ginawa, puro galit. No? Pag sobrang lungkot mo naman, pag puro kalungkutan nasa puso mo, lahat ng gagawin mo puro kalungkutan. Malungkot ka, hindi ka masaya sa lahat ng gagawin mo. Kaya napaka-importante po dito na sinasabi ng ating Panginoon, no? Yung puso. Kailangan natin ma-address yung puso. No? Kasi kung ano nga daw yung nasa puso, yun yung nag-uumapaw sa bibig, no? Sa action natin, sa mga sinasabi natin. Next. Sabi po dito, pagpatuloy ko po, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, no? Sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong salita. May judgment. Lahat po ng action natin is may judgment. Based po dito sa sinabi ng ating Panginoon. No? So, napaka-importante po na yung puso ay ma-address po. Ano po? Kailangan po yung puso natin is ma-address. No? Tayo po lahat, hindi po ako accepted. No? Kaya ako nga po sinishare to eh. Kasi tinamaan din po ako eh. Ako po yung unang-una. Hindi po, kung sinishare ko ito, eh, kayo lang po para po sa inyo. Kung hindi po, para sa akin yung po ito. No po? So makikita natin dito, napaka-importante ng puso, no? At gusto ko sabihin, no? People do the things they do because of the heart, no? Ang mga tao po, ginagawa po lahat ng gusto nila dahil sa kanila, dahil decision po yun ng mga puso nila. No? Decision po ng mga puso nila. Hindi ko po kayo kayang diktahan, no? May mga sarili po kayong puso, may sarili po kayong pag-iisip. Gagawin niyo po kung ano yung gusto niyo pong gawin. No? Kasi may sarili-sarili po tayo mga puso. No? For example, no? Sample nyo na po, no? Baka ma-open po tayo, no? Huwag po sana, no? Ang prayer meeting po, mahalaga po hindi. Mahalaga. Sa inyo po nagmula yan, ha? At alam ko rin po na mahalaga. Mahalaga po, di ba? Kasi nakikipag-name po tayo sa ating Panginoon. No? Pero sa diretsahan ko na sabihin sa inyo, no? Hindi po yun yung desire ng puso natin na maka-attend. Nagigets niyo po? May problema po tayo sa puso. Huwag po kayo masasaktan. Iyon po yung ito po. Basahin po natin. Gusto nyo po ulit, no? Hindi, yun nabasa na kasi natin eh. Ulitin nyo na lang, no? Basahin nyo na lang po ulit, no? Sa Matthew chapter 12, no? Ulitin nyo po ulit. Kaya hindi po tayo ma-attend sa mga gawain ng Panginoon. Hindi po natin desire. Hindi po desire ng puso natin. Kayo na po, kung mali yung judgment ko, judge nyo na lang po yung sarili nyo. Pero base po yung judgment ko na yun dito.
no, sa salita ng ating Panginoon. No? Kaya po yung mga youth, no? Nung time na merong gawain, nung camp, ano ginawa nila? Para makasama sila. Nagbenta sila ng, pastillas ba? Great boys. Nagbenta sila. Kasi desire nilang sumama. Gusto nilang sumama. No? At nung pagbalik po nila, no, sino po yung nag-benefits? Ha? Kayo mga magulang. Bumait po ba yung mga anak nyo? Medyo. Oh, medyo. May changes. No? May changes. No? May changes. No? Look on the brighter side. No? May changes. Meron changes. Kayo yung unang nag-benefits. No? No? Kayo yung unang nag-benefits. Kaya ang kailangan gawin natin, isuportahan naman natin yung mga anak natin. No? Sa mga gawain na ganun. Kasi nakita niyo naman, after ng ang ganda-ganda na ng ugali nila, di ba? Sabi nung kanina nag-testimony, ano? Nagpe-pray na siya bago kumain. Dati po ba hindi? Oh. Ikaw makakasagot. No? Diretso kain. May changes. No? Wag po natin i-judge yung mga kabataan ngayon. Tama po na yung mga ugali nila. Kasi kabataan kaya eh. No? Ang importante lang po, may guidance po natin. No? Wala pong ibang mag-guide dyan, kundi po tayo. Wala pong iba. No? Sino po ba magkaka-concern sa anak nyo, yung kapitbahay nyo? No? Dapat number one na may concern, tayo mga magulang. No? Kailangan i-guide natin yung puso nila sa salita ng ating Panginoon. No? Tandaan niyo po, ang gospel lang po ang kaya mag-address sa puso ng bawat isa sa atin. No? Remember, nung pinapasok natin si Jesus Christ sa ating mga puso, nagbago po tayo, hindi? Nagbago, saka mahina po. Hindi lang po yata yung nagbago. No? So, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, nakaunawa tayo. Alam natin yung tama at mali. Hindi na natin ginagawa. Ano? So, ganun din. Paano matututunan ng mga kabataan natin yan? Kailangan natin turuan. Kailangan i-address natin yung gospel sa puso nila. Yun yung target natin. Kapag hindi na-address yung puso, malamang, kayo na po yung bahala. Alam niyo na po yung mangyayari sa mga natin. Kaya maliliit pa lang, tinestrain na dapat natin sila sa salita ng Panginoon. No? Pwede ko bang pa-flash po yung video? Gusto ko lang po makita kung maiksi lang naman po ito, hindi ko kakain ng isang oras, mga 30 minutes lang. Dalawang video po ito. Gusto ko lang po makita natin. Yan. Wala. Wala pa po. Wala pa ba na yan? Tingnan po natin ito yung dalawang video po ito. Next na. Leon yun. Papaluin.
Что, друзья, посмотрите на старики, посмотрите, насколько они себя уверенно чувствуют сейчас здесь. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, вот. Ba't nag-away? Lo, kawawa. Lo? Yung nakita po natin, no? Ang mga leon po, by nature, mababangis po sila. Pero yung nakita po natin, zookeeper po yun sa ibang bansa. Ginawa po niya pet, naalagaan po niya doon sa zoo. Dahil zookeeper siya. Gusto ko pong makita natin dito. No? Paano niya kaya yun nagawa? No? Every time, gusto ko makita natin dito. No? Every time na kukunin niya yung tsinelas niya, no? Kahit nag-aaway, nakita natin sa pangalawang video, kahit nag-aaway, ikaw ba pagka nag-aaway, yung dalawang leon, pupuntahan mo, paaawatin mo, no? Siya pinuntahan niya eh, pinakita lang niya yung tsinelas niya, no? Alam niyo po, ang ginagawa po niya, bata pa lang po, bata pa lang po yung mga leon, sinanay na po niya, na pag nakita yung tsinelas niya, no, pinapalo niya kasi yung mga batang leon eh, bata pa lang. Kaya every time na makita ng leon, yung tsinelas niya, nakita niyo, nag-aaway, biglang nagpulasan. Ganun din po sa atin. Kapag yung mga puso ng bawat isa sa atin, hindi po na-penetrate ng gospel, hindi po natin train to grow in the gospel, no? Hindi din po. Baka magiging mababangis na leon po tayo kung hindi po natin ito-train yung sarili natin. No? Kaya napakahalaga na magkaroon din po tayo ng discipline, no, sa sarili. Kailangan disiplinahin din po natin yung ating mga sarili. Especially yung puso natin. No? Yung desire ng puso natin, yung emotion ng puso natin. No? Kailangan kinokontrol po natin yan. No? At ang pinaka-the best na mag-control po dyan, po, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan siya mismo yung nangunguna sa ating mga puso. No? Kapag hindi po sa ang Panginoon ng Jesucristo ang nanguna po sa pagdidesisyon natin, sa mga ginagawa natin, no? Malamang na po, makakagawa tayo ng mga desisyon na hindi magaganda. No? If a person has Jesus in his heart, he has a chance to affect everyone around him and make a right and good decision. No? Kasi Jesus Christ, yung nangunguna sa atin, no? Makaka-apekto tayo sa mga kapatid natin, sa mga nakapaligid natin. At syempre, makakagawa tayo ng good decision, mga tamang decision. Kasi si Jesus Christ yung nangunguna eh. Lalo na pagdating sa love life. No? Pag pinagpe-pray mo talaga, niluto mo talaga sa prayer, yung gusto mong mapangasawa, no, talagang kailangan pinagpe-pray po yan. No? Magiging tama yung desisyon natin. No? Lalo na sa pagpili ng mapangasawa natin. No? People do the things they do because of the heart. No? Ginagawa po ng tao ang kanilang mga gusto dahil po yung desisyon ng kanilang mga puso. If the heart is our sin problem, no? Kung ang puso, yung problema po talaga natin, no? Kailangan ma-address po yan ng gospel. No? Kailangan pagyamanin natin sa salita ng ating Panginoon. And do not let our emotion drive our heart's judgment and decision. Huwag po natin ihahayaan na yung emotion natin, yun yung magdidesisyon. No? Kung galit ka, kumalma ka muna, no? Mag-pray ka. No? Humingi ka ng talino sa ating Panginoon kung paano magdidesisyon. No? Kailangan maging matalino tayo. Mga Kristiyano po tayo, mga kapatid. No? Dapat ang pagdidesisyon natin, binabatay po natin sa gusto ng ating Panginoon, hindi po sa gusto natin. No? Lagi po natin isipin sa mga desisyon natin, ano ba yung kalooban ng ating Panginoon.
sanayin po natin yung puso natin na magdesisyon lagi sa pangunguna po ng ating Panginoon. Sa trabaho natin, sa mga ginagawa natin, sa pagpaplano po natin, lagi po natin unahin, mag-pray, no? Ibigay sa Panginoon yung bawat araw. Tayo po natin manalangin. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras po, Lord, na kapag-aral po kami ng iyong mayayang salita. Dalangin po namin na patuloy, Panginoon, na turuan niyo po kami, Panginoon, to train our heart, Panginoon, sa mga gusto niyo po, Panginoon, sa buhay ko ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na marinig, Panginoon, ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, anuman po, Lord, ang aming naintindihan, anuman po, Lord, ang aming naunawaan dito sa mga oras po na ito, ay pagyamanin po namin ito, Panginoon, sa aming mga oras. Patuloy, Lord, na kayo, Panginoon, na manguna sa aming mga desisyon, sa aming mga nanaisip, Panginoon, at hindi, Panginoon, ang mga emotion, Panginoon, na nanguna po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at sa inyo na binabalik ang pinakamataas na po, pasalamat sa tanging Panginoon. Amen.